Ang kaganapan sa gitnang silangan ngayon ay maaaring makaapekto hindi lang sa mga susunod na araw, kundi pati sa mga linggo ng buong reyon. Nananatili ang tigil putukan sa pagitan nila at Iran, pero parang naglalakad lang ito sa napakanipis na lubid. At ang pinakasensitibong punto ay hindi lang nasa Tehran, ni sa Lebanon pa. Ang pinakasensitibong punto ngayon ay umiikot sa isang pangalan na madalas marinig ng maraming tao araw-araw pero hindi laging nauunawaan, ang kipot ng Hormuz. Magandang araw, ako si Ari at magbibigay ng update sa sitwasyon dito sa Israel sa reyon, kaugnay ng digmaang kinasasangkutan namin kung saan magkasangga ang Estados Unidos at Israel laban sa Iran at mga proxy nito. Sa ngayon, ang mahalagang tandaan ay hindi nagtapos sa kasunduan ng pag-uusap ng Estados Unidos at Iran, kundi sa tensyonadong pahinga na may ilang napagkasunduan. Nagpalitan ng mga akusasyon at may pakiramdam na walang sinuman ang tunay na umalis sa mesa na nasiyahan. Ang mga negosasyon sa Islamabad ay ang unang direktang pag-uusap sa mataas na antas sa pagitan ng Washington at Tehran sa mahigit isang dekada. Tumagal ito ng maraming oras, may tensyon, pagbabago ng tono at klima ng kawalan ng tiwala sa pagitan ng mga panig. Sa huli, lumabas si pangalawang Pangulo ng Estados Unidos Baines at malinaw na sinabi na walang kasunduan at ang delegasyon ng Estados Unidos ay agad na babalik sa Amerika nang walang napagkasunduang anuman. Huwag nating kalimutan ang mahalagang bagay na ito. Ang tigil putukan na inihayag ngayong linggo ay hindi kailanman tunay na kapayapaan, hindi ito ang tunay na layunin ng bigmaan. Ito ay parang 2 linggong pansamantalang tigil operasyon lang para subukang ayusin ang mas malaking negosasyon. At ang negosasyong ito ay may 2 haligi. Una, ano ang mangyayari sa programang nuklear ng Iran? At pangalawa, sino talaga ang may kontrol sa paglalayag sa kipot ng Hormuz na isa sa mga pinakasensitibong lugar sa mundo ngayon? Lahat ng may kinalaman sa langis na nagpapagalaw sa buong mga bansa. Pero hindi lang langis, marami ring gas na dumadaan doon. Dumating ang Estados Unidos sa Islamabad na may matitinde at malinaw na kahilingan. Ayon sa Reuters at mga medyang Israeli, hiniling ng Washington na itigil ng Iran ng tuluyan ng pagpayaman. I-dismantle ang mga pangunahing pasilidad, ilipat ang kanilang highly enriched uranium at itigil ang pagpupundo sa Hamas, Hezbollah at mga Houthi. At kasabay nito, hiniling din nila ang ganap na muling pagbubukas ng kipot ng Hormuz. Sa panig ng Iran, kabaligtaran ang kanilang posisyon sa ilang mga punto. Hiniling ng Tehran ang kontrol sa kipot, bayad pinsala sa digmaan, pagpapalaya ng frozen assets at regional na tigil putukan. Mas malawak ito kabilang ang labanan sa Lebanon kung saan kasalukuyang nakikipaglaban ng Israel sa matinding digmaan laban sa Hezbollah. Sa lahat ng ito, nandoon ang banggaan. Hindi pumayag ang Iran na makipag-usap kung aalis silang walang kakayahang nuklear at impluensya sa rehiyon. At ayaw ng Estados Unidos na pumirma ng isang tigil na mag-iwan sa Iran ng parehong bagay na buo. Iyan ang dahilan kung bakit hindi sumabog ng dramatiko ang pag-uusap pero hindi rin ito nagbunga ng konkretong resulta. Naiwan ang lahat sa isang uri ng limbo. Walang kasunduan o matibay na kapayapaan, pero wala ring ganap na pagkaputol na otomatikong magpapasiklab muli ng digmaan sa buong tinde nito. Isa pang malaking usapin ngayon at marahil pinakamapanganib sa ngayon ay ang Hormuz. Dahil dito, hindi ito tungkol sa isang simbolo, kundi tungkol sa isang pandaigdigang daluyan ng enerhiya. Sa kipot na ito, halos 20% ng global na supply ng enerhiya ang dumadaan dito at sa ilang bansa gaya ng Hapon, higit 70% ng kanilang langis ay dito rin dumadaan. Dahil dito, bawat pahayag tungkol sa kipot ng Hormuz ay nagpapagalaw ng merkado, nagdudulot ng kaba at binabago ang kalkulasyon ng militar. Ngayong araw ay lubos na nagulo dahil sa mga pahayag ni Trump. Inanunsyo niya na sisimulan na ng hukbong dagat ng Estados Unidos ang proseso ng pagbabarikada sa kipot na maghahanap na harangin ang mga barkong nagbayad ng toll sa Iran at magsisimula ring sirayin ang mga minang inilagay sa lugar. Gusto kong sipin mismo ang sinabi ni Pangulong Trump sa social media dahil mahalaga ito. Makinig kayong mabuti, bubuksan ko ang panipi. Kaya ayan na. Maayos ang naging pulong, karamihan sa mga punto ay napagkasunduan, pero ang tanging malagang punto, ang nuclear, ay hindi napagkasunduan.
Dahil diyan, agad-agad ang hukbong dagat ng Estados Unidos na pinakamahusay sa mundo ay magsisimula ng proseso ng pagharang sa lahat ng barkong susubok, pumasok o lumabas sa kipot ng Hormuz. Sa isang punto, darating tayo sa sitwasyon na lahat ay pwedeng pumasok, lahat ay pwedeng lumabas. Pero hindi pinayagan ng Iran na mangyari yon sa simpleng pagsasabi, baka may mina dyan sa kung saan man. Isang mina na walang nakakalam. Excepto ellos. Ang nangyayari ay pandigdigang pang-ingikil at ang mga pinuno ng mga bansa, lalo na ang mga mula sa Estados Unidos ng Amerika, ay hindi kailanman mapang-ingikilan. Inutusan ko rin ang ating hukbong dagat na maghanap at sumabat sa lahat ng sasakyang pandagat sa mga internasyonal na katubigan nagbayad ng toll sa Iran. Walang sinuman na magbabayad ng iligal na toll ang magkakaroon ng ligtas na paglalakbay sa karagatan. Magsisisimula rin tayong sirain ang mga minang inilagay ng mga Iranian sa kipot. Sinumang Iranian na bumaril sa atin o sa mga mapayapang sasakyang dagat ay ipapadala sa impyerno. Mas alam ng Iran kaysa iba kung paano wakasan ang sitwasyong sumira sa kanilang bansa. Wala na ang kanilang hukbong dagat at hukbong himpapawid, pati depensang panghimpapawid at radar ay wala ng silbi. Patay na si Khamenei at karamihan sa kanilang mga pinuno. Dahil ito sa kanilang ambisyong nuklear. Magsisisimula na ang blokada sa lalong madaling panahon. May iba pang mga bansa na masasangkot sa blokadang ito. Hindi papayagan na makinabang ang Iran mula sa illegal na gawaing ito ng pang-ingikil. Gusto nila ng pera at, mas mahalaga pa, gusto nila ng kakayahang nuklear. Bukod pa dyan at sa tamang panahon, ganap na handa at armado kami at tatapusin ng ating hukbo ang anumang katiting na lang ng Iran na natitira. Bago ako magsimula, gusto kong ibahagi ang kwento ng botelyang ito na labis akong namangha at dapat ninyong malaman. Ang botelyang ito ay may dalang isang hindi kapanipaniwalang kwento na ngayon lang narinig. Nasa loob nito ang lupa mula sa Temple Mount sa Jerusalem na sinagip ng mga arkeologo matapos libu-libong taon ng kasaysayan itong maitapon bilang durog na bato. Ito ang pagkakataon natin na pigilan ang kasaysayan na maglaho. Simula ng taon na may personal na koneksyon sa Jerusalem. I-click ang link sa bio or iscan ang code para sa espesyal na alok. Donald Trump, wakas ng sipe. Hanggang dito ang pahayag ni Pangulong Trump. Hindi dapat balewalain ang anunsyong ito at talagang komprontasyonal ito. At ito ay dahil sa isang napaka-konkretong dahilan. Dahil magkaiba ang sabihing nais tiyakin ang kalayaan sa paglalayag at ang hayagang mag-anunsyo ng blokadang pandagat sa isa sa pinakasensitibong bahagi ng mundo. Sa harap ng isang regional na kapangyarihan na nagsabi ng itinuturing nilang nasa ilalim ng kanilang operatibong kontrol ang mga tubig na iyon. Binababago nito ang tono ng krisis. Hindi na lang ito tungkol sa mga negosyador na nagtatalakay ng kondisyon sa banyagang kabisera. Pinag-uusapan na natin ang tungkol sa mga barko, mina, mga escort, interdiksyon at ang posibilidad na anumang maling kalkuladong galaw ay magdulot ng direktang banggaan. Sumagot na rin ang Teheran, malinaw na hindi rin ito nagpatagal sa tugon. Sinabi ng revolusyonaryong gwardiya ngayon na anumang barkong militar na susubok lumapit sa kipot ay ituturing na paglabag sa tigil putukan. Sinabi rin niya na bukas ang Hormuz sa hindi militar na sasakyang pandagat basta sumusunod sa regulasyon at nasa ilalim ng pamamahala ng Iran. Tingnang mabuti yan dahil nandoon nakabuod ang buong tunggalian sa isang pangungusap. Para sa Washington, ang layunin ay ganap na buksan ang daanan at alisin ang kakayahan ng Iran na gamitin ito bilang instrumento ng presyon. Para sa Iran, ang layunin ay kabaliktaran, panatilihin na umiral ang daanan, oo, pero sa ilalim ng mga kondisyon, superbisyon at autoridad ng Iran. Dito pumapasok ang mahalagang detalye na kadalasang di napapansin sa mga headline araw-araw. Iniulat din ng Reuters na kahit nabigo ang mga pag-uusap, 3 supertanker na may kargamento ang nakatawid sa Hormuz, ibig sabihin, hindi tuluyang naparalisa ang kipot. Pero hindi rin ito normal. O masigit pa, lampas sa headline ng Reuters, posible kaya ng mga barkong ito ay nagbayad ng anumang uri ng bayarin, gaya ng ipinahiwatig ni Trump sa kanyang pahayag. Ang kaso ay hindi tayo nasa isang sitwasyon ng ganap na pagsasara, pero hindi rin ito isang ligtas at matatag na muling pagbubukas.
Nasa isang napaka hindi matatag na gitnang punto tayo kung saan bawat kilos ay maaring ipakita ng isa sa mga panig bilang isang pang-uudyok. Iyan ay galing sa pisikal na pagsusuri. Anong nangyayari sa Estados Unidos? Ang tigil putukan ay hindi nakabatay sa tiwala. Nakabatay ito sa kalkulasyon, sa estratehiya. Naniniwala pa rin ang Estados Unidos na mas mabuti ang negosasyon kaysa magsimula ng bagong digmaan habang hindi pa nareresolba ang issue sa kipot ng Hormuz. Tinatantiyan ng Iran na mas mainam para sa kanila ang maghintay, panindigan ang kanilang mga pulang linya at wag magmukhang unang sisira sa proseso. Habang nagkakalkula sila, nananatiling mainit ang labanan. Ito ang realidad. Ano ang posibleng mangyari sa mga darating na araw o linggo? Ang unang senaryo na mas hindi mapanganib ay technical na pagpapalawig ng tigil putukan. Hindi, dahil malapit na silang magkasundo, kundi mas gusto pa rin nilang makipagnegosasyon habang may presyon kaysa muling ipagpatuloy ang isang ganap na kampanyang militar. Parehong Reuters at Israeli media na ay nagulat na patuloy sinusubukan ng Pakistan palawigin ang tigil putukan at panatiling bukas ang komunikasyon. Magiging isang matinding tensyon, agresibong pahayag, limitadong operasyon at mas maraming usapan na hindi tiyak kung hanggang kailan tatagal. Ang pakalawang senaryo ay kontroladong pagtaas ng tensyon sa dagat, ibig sabihin, hindi agad mauwi sa ganap na digmaan. Pero makakakita tayo ng girian sa Hormuz, may mga pagharang, galaw ng mga barko, pagtanggal ng mga mina, pagbabanta at marahil mga hiwa-hiwalay na insidente. Napakadelikado ng senaryong iyon dahil madalas ang mga digmaan ay hindi sumisiklab dahil lang sa malinaw na desisyong politikal, kundi dahil sa sunod-sunod na mga taktikal na pangyayari na hindi na mapipigilan. Mabilis ang epekto ng maling kalkulasyon sa Hormuz. Hindi lang militar, kundi pati ekonomiya sa buong mundo. Ang ikatlong senaryo ay ang pagbagsak ng tigil putukan at muling malalaking pag-atake sa Iran. Hindi pwedeng isantabi ang senaryong iyon. Iniulat mismo ngayon ng ICAN na ayon sa security source, nais ng Israel muling simula ng digmaan laban sa Iran at hinihintay ang desisyon ni Trump. Dito, ang pakiramdam ng lipunang Israeli ay nanais ng Israel na samantalahin ang pagkakataon kahit paano man ito nangyari upang muling simulan ang isang hayagang digmaan laban sa Iran. Ayon sa Israeli, laging itinuturing na kaambang banta ang Iran. Hindi ito tungkol sa lahat pero karamihan sa Israeli ay ganoon ang pananaw. Na hindi pwedeng palampasin ang pagkakataong ito kung saan labis na nasaktan ang Iran para basta na lang itigil ang digmaan kumbaga sa kalagitnaan at hintayin na lang ang Iran. 2, 3, 4, 7, 5 taon matapos, muling mag-armas at maulit ang nakikita natin na yon. Kaya ang sinasabi natin dito ay hindi ito mangyayari bukas, pero ibig sabihin nito ay sa loob ng sistema ng Israel, buhay pa rin ang opsyong ito at hindi pa ito isinantabi. Kapag napansin ng Washington na nagpapalipas lang ng oras ang Tehran, maaaring bumalik agad ang posibilidad ng isa pang yugto ng aksyong militar. Ngayon, may ika-4 na senaryo na sa palagay ko mas mahalaga pa. At ito ay kung ang usapin ng Iran at ang laban ng nasa Lebanon ay lalo pang magkakahiwalay. Dahil isa sa mga malaking pagtatalo sa Islamabad ay ito mismo. Gusto ng Iran na isama ang Lebanon sa negosasyon. Ipinipilit ng Israel at US na hindi totoo yon. Habang nangyayari ito, patuloy na matindi ang kilos ng Israel laban sa Hezbollah sa Lebanon. Patuloy na inatake ng Israel ang mga panlunsad ng rocket magdamag. At sa mga komunidad ng Israel na malapit sa hangganan, hindi tumigil ang mga alarma dahil sa papasok na putok mula sa Lebanon sa buong katapusan ng linggo. Kasabay nito, iniulat ng mga medyang Israeli na sa lugar ng Bin Habel, natagpuan ng mga puwersang Israeli ang infrastruktura ng Hezbollah sa loob ng isang pampamahalaang ospital sa Lebanon kabilang ang mga armas. May ilang operatibang napatay matapos magpaputok mula rito. Iniulat na 2 sundalong Israeli ang nagtamo ng katamtamang sugat sa isang engkwentro dito noong weekend. Ibig sabihin, kahit na nakatutop ang media sa Iran at Hormuz, nananatiling aktibo ang hilaga ng Israel at patuloy na nagiging tunay na nagpapahina sa militar at politika ng Israel.
Pero may isa pang senyales na hindi dapat balewalain. Ayon sa isang source mula sa seguridad, babawasan ng ilang pag-atake sa Lebanon sa mga susunod na araw. Lalo na sa Beirut, kaugnay ng pagsisimula ng pag-uusap sa pagitan ng mga kinatawan ng Israel at Lebanon sa Washington. Kaya kung magiging objective tayo, mukhang hindi pa baba ang tensyon sa frente ng Lebanon na yon. Mas mukhang patungo ito sa isang hybrid na formula. Patuloy ang mga operasyon ng Israel, hindi nawawala sa mapa ang Hezbollah at nagagawa pa ring umatake. Kasabay nito, may diplomatikong pagsisikap upang maiwasan na ito ay maging, sa madaling salita, wala ring ganap na solusyon doon. Pamamahala lang ng krisis. Sa gitna ng lahat, may isa pang nakakabahalang senyales mula Turkiya. Pinaigting muli ni Pangulong Erdogan ang retorika laban sa Israel at binanggit na maaaring kumilos militar ang Turkiya tulad ng ginawa sa Libya at Karabakh. Dagdag pa, inugnay niya ang sinabi sa kabiguan ng diplomasya at inausahan ng kalaban kahit tigil putukan. Kasabay nito, mula sa Turkiya ay nagpatuloy rin ang matitinding pag-ataking berbal laban kay Netanyahu kasama ang napakabibigat at matitinding pahayag. Sa ngayon, retorika at pampulitikang presyon pa lang ito, hindi pa senyales ng malapit na pag-eskalada ng militar ng Turkiya. Pero kung isang leader ng rehiyon ang gumamit ng ganitong salita habang napakadelikado ng tigil putukan gaya ng sabi ng Pangulo ng NATO, hindi ito nakakatulong upang mapatatag ang kahit ano, bagkus ay nagdadagdag pa ng apoy ng gasolina sa isang reyon na puno na ng mga banta. Isa pang balitang dapat pagtuunan ng pansin ay ang pagpapatawag ng Saudi Arabia sa embahador ng Iraq dahil sa mga banta ng drone na nagmula sa teritoryo ng Iraq laban sa kaharian at iba pang mga bansa sa Gulpo. Bakit ito mahalaga? Dahil pinatutunayan nito na ang regional na network ng mga milisya at mga kaalyadong akto ng Iran ay nananatiling aktibong salik kahit pa sa gitna ng tigil putukan. Ibig sabihin, kahit na nag-uusap ang Washington at Tehran, marami pa ring puwersa sa rehiyon na maaring magpasiklab ng panibagong tensyon anumang oras. Lahat ng ito ay nagbibigay ng malinaw na larawan ng sitwasyon na yung ika-12 ng Abril. Umiiral ang tigil putukan, pero hindi nito nalutas ang pinakapunot dulo ng problema. Wala talagang naresolba ang mga pag-uusap. Sa esensya, ang Hormuz pa rin ang pinakadelikadong punto, ang larangan. Patuloy na pinipressure ng Israel ang Hezbollah at hindi pumapayag na basta matigil ang prente sa Lebanon dahil sa tigil putukan nila sa Iran. Muling nagbabantang ang Turkey at patuloy na palihim ang kilos ng ibang regional na aktor. Ngayon, para sa akin, ito ang pinaka-objektibo kong pagbasa. Hindi ko iniisip na malapit na ang kapayapaan, pero hindi ko rin iniisip na gusto ng lahat ng panig na agad bumalik sa digmaan gaya ng nakita nating nakaraang linggo. Ang nakikita ko ay isang yugto ng matinding presyon, kung saan bawat kalahok ay susubukang gawin ang lahat ng makakaya. Sa sandaling ito, en la mano. Estados Unidos inorganisa ito sa isang tila napipintong pangyayari sa isang sandaling tila napipintong mangyari. At wala talagang nagawa, wala ring nagawang aksyon para malinaw na hindi siya tatanggap ng kasunduan na magpapahinto sa kanya. Nanatiling buo ang mga banta sa Lebanon. Patuloy pa ring lumalaban si Hezbollah kahit tinamaan at ayaw maiwan sa laro. Iyan ang sitwasyon ngayon. Hindi ito solusyon, kundi isang laban na bukas pa rin. Ang tanong ngayon ay, hindi lang kung magtatagal pa ang tigil putukan. Ang totoong tanong ay kung sa anong halaga ito magpapatuloy at sino ang unang magpapareya sa dalawang isyung naging dahilan ng pagkakabalam ng lahat. Ang programang nuklear ng Iran at kontrol sa kipot ng Hormuz. Hanggat di nare-resolba ito, pansamantala lang ang tigil putukan. Sa gitnang silangan, madalas nating makita na ang mga pansamantalang pagtigil ay maaari ring maging hudyat ng mas malaki at seryosong pangyayari. Sabihin sa komento kung alin sa tingin nyo ang mas posible. Pagpapalawig ba ng tigil putukan? Isang paglalaba sa Hormuz? O pagbabalik ng mas matitinding pag-atake tungo sa isang ganap na digmaan sa rehiyon? At kung pinahahalagahan nyo ang ganitong uri ng pagsusuri mula rito sa Israel, mag-subscribe kayo sa channel, i-share ang video na ito at huwag kalimutang mag-iwan ng like. Magkita tayo!